Episode 2 or Day 2 ng aming Dingalan Adventure. Sa previous video ay nagpunta kami sa Dingalan Grotto, Pacific View Deck Eco Park, Dingalan Adventure Park at Tanawan Falls. Sobrang na-enjoy namin ang bawat spot na pinuntahan. Iba't ibang view at experience ang ibinigay sa amin. For today's video ay i-share ko naman sa inyo ang aming experience sa pag-akyat sa Dingalan Lighthouse, Dingalan View Deck or mas kilala bilang Batanes of the East, at magtampisaw sa malinis na dagat at syempre kumain, mabusog kasama ang mga kaibigan. Tara at muli nyo kaming samahan sa aming moto adventure dito sa Dingalan Aurora. Good morning at nawala na sa isip kong mag-vlog kagabi nung nakauwi kami rito sa hotel kasi pahinga na at medyo napagod sa kakagala. Time check 5:30 AM at baba na muna kami para mag-breakfast. Dito na kami sa may dining area ng KKH Transient. Meron silang complimentary breakfast na hot silog. Kain na muna tayo bago tayo mag-tour sa Batanes of the East. Yun buhay na si Marco. John Ray, si Krister, si Juan, nakapambasa na. Ay, si Lou. Ulit. Krister, si Kuya Bong, ang guide namin sa si Kuya Jun. Kuya Jun. Si Kuya Jun yung nagluto ng aming breakfast, saka yung asawa niyo po yan ha. Tapos, tinulungan ko po sila, ganun po ako kasipag. Punta na tayo ng feeder port para makapag-adventure na tayo sa Batanes of the East. Let's go! Yan o. Dito tayo ngayon mga kapatid sa may Isla Paraiso. Magdedepende kasi yan sa guide na makukuha nyo. Yung guide kasi ang mag-a-assist sa inyo kung saan tayo mag-i-stay. Ngayon ay nandito kami sa may Isla Paraiso at sobrang nakaka-relax ng lugar dahil konti lang. Tapos ito yung beach nila dito. Hindi siya ganun ka-white pero napakalinis ng tubig. Dati yung last na punta ko rito, isa lang yung
pwedeng puntahan, which is ayan part na yan kay Kuya Buboy. Pero ngayon meron ng ibang resort dito na pwede kayong mag-stay ng overnight. Gagano pa. Wait lang muna kami sa advice ni Loko po. Kuya Guide kung anong oras tayo aakyat ng Batanes of the East. Okay, at start na tayo umakyat ng Batanes of the East. Tara. Ang mukha nyo, kaya ako kayo. Ito na, at tapos na tayo magbayad ng entrance fee na 20 pesos per head. Akyat na tayo muna ng... Kaya bang ano unahin natin? Batanes of the East. Tapos didiretso na tayo ng Lighthouse. Let's go. Pahinga muna agad kami. May nawawala po kasi kaming batang kasama. Pinalikan muna ng guide namin. Hindi namin alam kung saan nagpunta. Ito si John Ray kung saan nagpupunta eh. Ayan, at kompleto na kami. Doon ka naman sa guide. Binigay ko kay kuya. Hindi mo yan. Kaya pong intiin mo pagbaba ah. Okay lang. Nag-decide na ang grupo na Lighthouse na lang muna ang unahin natin kasi marami na raw umakyat ng Batanes of the East. Bali, magta-traverse na lang kami from Lighthouse papuntang Batanes of the East. Ang unang plan natin ay unahin natin yung Batanes of the East tapos Lighthouse, pero since marami na nga raw yung tao, eto na lang yung uunahin namin. Maganda rito, may mga ginawa silang lubid na pwedeng hawakan pero hindi ko bibigay sa kanila. Ayan. Sabi, lagpas kalahati na raw kami. At let's see kung ilang minuto pa itong akyatan na to. Finally, tanaw na natin ang Lighthouse. May mga nauna ng grupo pero kung i-compare mo sa may Batanes of the East, mas konti dito. Tara at dire-diretso na tayo para kahit paano makapagpahinga at makabawi ng energy. Let's go. Ito yung view from the lighthouse. Tapos ito mismo yung lighthouse. Tapos ayun yung guide namin. Kuya, baka may shoutout ya.
Hindi lang pwedeng akyatin yung lighthouse, no sir, no? Sir. Kasi marupok na yung hagdan. Hindi na kaya ipaglaban. Hindi na kaya ipaglaban. Yun! Umuhugot! Tayo lang dito. Tapos dito naman sa kabila, dyan kami nanggaling. Mountain and beach view. Dyan yung feeder port. Tapos mamaya papuntang Batanes of the East. Diyan kami magta-traverse. Kasi ayan lang yung Batanes of the East. Picture muna kami rito, tapos pahinga ng konti, tapos good to go. Alright, baba na tayo. Punta na tayo ng Batanes of the East. Hop. Tara. Akala ko pa picture sila sa'yo. Let's go. Wala ko liwanag ha. Mayroon ka man eh. Ito yung traverse papuntang Batanes of the East. At lumalakas na yung hangin dito, mga kapatid. Kung kanina more assault, eto naman pababa. Nandito ako banda sa hulihan, tapos susundan ko na lang sila. Ang way kasi namin pag ganyan, no? Kaya let's go. Merong isang way dito pagka gusto mong pumunta ng Batanes of the East o kaya vice versa. Dun sa may pinanggalingan namin sa baba, may pa-letter way kasi ron. Nung dati, nung wala pang traverse dito, ganun daw ginagawa ng mga turista. Kapag gusto nilang puntahan dun dalawa, lighthouse sa Batanes of the East, pababa ulit sila dun, tapos aakyat ulit. Pero good thing, etong ginawa nilang bagong ruta kung saan hindi mo na kailangan bumalik dun sa baba, papunta rito sa kabila. Ito na yung pinakadadaanan nyo. Madali lang siya, at ilang minuto lang nandun na kayo sa Batanes of the East kung galing kayo ng Dingalan Lighthouse. Nakaraos na tayo sa maputik na part. Hindi na ako napag-video kasi kailangan natin gumamit ng dalawang kamay. Ito na yung paakyat going to Batanes of the East. Dito na tayo sa Batanes of the East. At ito ang kaganapan ngayon. Ang daming tao. Weekend kasi ngayon, kaya expected natin na maraming papanik. Negative na tayo sa Lamau Cave saka sa Rock Formation kasi as per guide sobrang lakas ng alon. Ito yung Lamau Cave.
Diyan banda. Tapos yung rock formation, nandito sa may bandang baba. Sayang lang at hindi ko sa inyo may papakita kasi malakas daw yung alon. Negative tayo dyan. Kaya, at baba na tayo para makapagtampisaw na sa dagat. Okay, at natapos na ang ating tour ng Batanes of the East at Dingalan Lighthouse. Nandito na ulit tayo sa may White Beach. Tapos na ang ating adventure. Pahinga na muna tayo sa cottage na rent namin. Tapos mamaya tampisaw tayo. Tapos kain. At medyo nakakapagod ang ginawa namin. Napagod ka ba, pre? Sobra. Sobra. Kala ko sabihin mo hindi. Kasi nakakamera eh. Balikan ko kayo mamaya mga kapatid. Pahinga lang muna tayo sa may cottage. Dito na kami sa may cottage. At si Kuya Bong, yung guide namin. Inaayos niya na yung kakainin natin para sa Boodle Fight. 70, 69 na lang. Papakita ko sa inyo kapag na-set up na ni Kuya Bong ang aming kakainin. Ito yung Boodle Fight natin. Yan ang ating pagsasalu-saluhan after ng isang nakakapagod at masayang adventure. Ayun na lang po Kuya Bong ng gloves. Kain na tayo mga kapatid. Let's go! Tapos na tayong maligo sa dagat at nakapagbuhos na rin kami ng kahit paano sa may accommodation na tayo magbabanlaw at dire-diretso pack up na tayo. Ngayon ay babalik na tayo at tapos na ang ating masayang adventure dito sa Dingalan White Beach. Let's go! Dito na tayo sa may KKH Transient House at mga nakabihis na rin kami. Kapilan tayo at mamaya ay pack up na, uwian na. Pre, kamusta biyahe natin? Sure up! Sarap? Yes sir. Ikaw, parang June. Mark, yun naman tumutunog. Solid. Solid. Ikaw, Lou. Solid pa. Solid. Krister. Wala mo. Yun. Si John Ray. Pagkakalam eh. Hindi, masarap siya. Bitin. Bitin. Si Send ka pa? Mark. Saya. Tawagin mo akong Vegeta. Okay yung naging tour namin dito sa Dingalan. Napuntahan namin kahapon yung Pacific View Deck, saka yung Grotto. Tapos anong falls yun? Tapos nagtanawan Falls din kami saka Dingalan Adventure Park. Kanina nagpunta naman kami ng Batanes of the East saka yung Dingalan Lighthouse. Di na kami natuloy ng Lamau Cave saka rock formation kasi malakas yung alon as per guide, pero sulit pa rin at siguro
pagbalik namin ng Dingalan, itatry namin, no? Itatry namin yung rock formation sa Lamao Cave. Pero all in all, nag-enjoy kami dito sa Dingalan Aurora. At recommendable siya na puntahan lalo na sa mga mahilig sa nature, sa mga view. Pasok na pasok to sa inyo. Muli mga kapatid, from Lakwachero, #Project Laboy, happy travel and peace! Yo!